hapon po na ito para sa gawain natin. Salamat po sa Panginoon at kanina pinagpala po tayo ng kanyang mga salita. At nawa ngayon pong hapon na ito ay tayo muli pagpalain ng salita ng Diyos. Tayo pala tayo magsitayo at tayo po ay mananalangin sa ating pagsimula bago po tayo umawit. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po. Ngayon pong hapon pong ito at kayo po dinala niyo po muli sa bahay-sambahan upang ikaw, Panginoon, purihin, luwalatiin sa Espiritu at katotohanan. Muli, Panginoon, makarinig ng iyong mga salita. Pangunahan niyo po kami, kausapin niyo po kami. At nawa, Panginoon, kayo po manguna sa amin po, Panginoon, pag-aaral ng iyong mga salita. Ito aming sama dalangin sa tayong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Tayo po manatili nakatayo para sa ating pag-aawitan. Amen. Let's sing this song at Calvary. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me he died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I trembled at the law I'd spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Amen po. Let's sing one more song. One day. Amen. Ready now, sing. One day when heaven was filled with His praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is He. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day. One day they led Him up Calvary's mountain. One day they nailed Him to die on the tree. Suffering anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is He. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day.
wonderful day my beloved was bringing. Glorious Savior, this Jesus is mine. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day. Amen po. One day the Lord will come and we will meet him in the air when he returns. One more song, Christ returneth. It may be at morn when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world his own. Oh Lord Jesus, how long till we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the blaze of his glory when Jesus receives his own. Oh Lord Jesus, how long till we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Oh joy, oh delight, should we go without dying? No sickness, no sadness, no dread and no crying, caught up through the clouds with the Lord into glory when Jesus receives his own. Oh Lord Jesus, how long till we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen po. Pwede na po tayo magsiupo. Amen. Salamat po sa mga awitin po na yan. Tayo po ay dumako sa atin po mga pananalangin or ipapanalangin ngayon pong hapon po na ito bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Sige po, sino pong mayroon pong prayer request ngayon pong araw po na ito? Meron po kayong gusto isama sa panalangin? Meron po. Sama natin sa panalangin ang Nanay Kayang, Nanay Kari. So bukas po ay ang kanyang operation. Panalangin natin ang kanya pong success po at kagalingan ng Panginoon sa nanay. Ano po? Meron po ba tayong gusto pong isama sa atin po mga panalangin? Meron po bang may sakit? Okay, mga kailangan po nating ipanalangin. Sama natin sa panalangin ang mga kapatid po nating may karamdaman. Sama po natin sa panalangin ang ating pastor, si Ma'am Joy, si Brother Nonoy, si Sister Madoy. Sama po natin siya sa panalangin. Si Papa Odds, kasama natin patuloy sa panalangin. Tapos si Nanay Kari. At bukas nga po, operation niya bukas. Ano po?
Sama po natin sa panalangin sila Papa Bear at saka si Mama Bear. Siya din po ay diabetic na rin. Nung nakaraan kaya pala sama yun ang pakiramdam ay mataas ang sugar. 300, 500, taas. Kaya po marahil ay sana po'y maayos ang kanyang check-up dahil kung hindi ay magtuturok na. I-insulin na ang gagawin. Kaya po pasama sa panalangin. Ako'y natakot din nung nakaraan kaya ako po'y nagpa-blood chem. Ang akin po ay libreng diabetes, pre-diabetic. So hindi pa naman pero kailangan ko na rin pong ayos ng aking kahit pala hindi mahilig sa soft drinks, so po hindi nagso-soft drinks ay may problema pa rin ng sugar. Pero ang isa sa tinitingnan ko, nalimutan ko kasi ako yung magpapa-blood chem. Ba't ganong gabi kumain ako ng chocolate na marami? Nalimutan ko. Marahil ay dahil magkaiba yung result ng aking yung aking sugar na fasting at saka doon sa mismong HbA1 ba ang tawag doon? Mataas yung sa HbA1 pero sa fasting ay normal. Kaya po, pero yun ang sure ako, yung cholesterol, mataas yung cholesterol ko. Kaya marahil po hindi na makakain ng pinagbabawal na baboy. Meron pa po gustong sama sa panalangin bago po tayo manalangin? May karamdaman, palangin po natin ang ating pastor. Sila po ay ingatan ng Panginoon sa ibang bansa. Panalangin po natin yung ating mga Bible study. Sa biyaya po ng Panginoon ay yung atin po mga nakakasama dito na lalo na yung mga bagong pamilya ay atin pong ina-approach ng Bible study or ng prayer sa kanila pong mga tahanan. Kanina ay ginakausap natin yung pamilya ni Brother Phil, kaibigan nila Grace. So salamat sa Panginoon at sila po ay willing na atin pong bisitahin. At kaya po panalangin po natin na marahil sa Saturday or depende po sa availability ng kanilang oras ay kami po ay makabisita. At gayon din kay Brother Ferdy. Ewan ko napapansin nyo, wala lang po siya ngayon dahil nandun sa kanyang lolo, si Brother Ferdy. Yun naman po ay na-invite ni Brother Noah sa nag-aral ng para bang play school ata po yun na ninang. Nakausap din po natin sa Saturday po, meron din po tayong Bible study po sa kanila, yung mag-asawa. At nakakatuwa, yun po yung aking sinasabi na siya pala yung merong inahandle na mga tao, tapos nagba-Bible study siya, dinidevotion niya. Kaya nakakatuwa po yung ating mga nakakasama. So isama niyo po sa panalangin si Brother Ferdy, yung kanya pong pamilya. Gayon din kahapon kay Rain, yun pong ating bagong young people na naroon. Nakabisita din tayo doon sa nanay at tatay niya. Talagang ayaw palang magpabisita sa ibang religion, yung tatay. Ay kahapon po dapat saglit lang kami, ay 1 oras kami mahigit na nagkwentuhan kasama yung kanyang tatay. Kaya po, salamat may ino-open po ang Panginoon ng mga bago nating Bible study. Sinong nakakakilala kay Alejandro, kanila Win? Kasi magkapit bahay lang sila ni Rain at saka nila Win. Ay kailangan nating ma-win yon si Win. Na-attend pa ba si Ining? Nasa si Hana. Na-attend pa ba sila Ining dito? Nasa taas. Hana, na-attend pa ba sila? Ari pala. Na-attend pa ba yan sila Ining? Hindi na. I-follow up mo ha. Baka makontak natin kasi magkapit bahay lang, magkatabi ng bahay. So baka isa na namang Bible study natin ang pamilya Alejandro. Okay? Saka si Serrano, Jad Serrano, magkakapit bahay pala yung mga yan. Kaya panalangin po natin, yan pong mga Bible study po natin. Pasama din po sa panalangin yung atin pong result ng atin pong training noong nakaraang Friday. Salamat po at meron tayong nasa 75 in attendance. At panalangin natin na masimulan po nila yung discipleship dun po sa kanilang mga lugar at dito po sa atin. Okay, magfa-follow up lang po tayo pagdating po sa atin po mga ginagawa. Palangin natin ating anniversary, malapit na po, November 22. Meron po kayong gusto isama sa panalangin? Tayo po'y mananalangin na? Wala na? Sama din natin sa panalangin yung mga sinisimulan din pong home visitation sa mga saving grace
natin na family. So isama po natin yun sa ating mga ipapanalangin. Ano po? Kung wala na, ay tayo po ay mananalangin at saka may kakayanan po tumayo, tayo po ay tumayo at sama-sama po natin ipanalangin ang mga bagay po na ito. Tayo po ay manalangin, Panginoon, salamat po ngayon pong araw na ito na kayo po ay nagkasama-sama muli para po manalangin at magpasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, at kanina po pinagpala ng iyong mga salita. Salamat din, Panginoon, sa attendance po kanina. Kami po ay nasa 290 plus na nagkasama-sama po kanina. Ito po yung pagpapala na makasama po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, tunay na palalaguin niyo po kami sa amin pong pananampalataya. At nawa, Panginoon, ay marami pa, Panginoon, maakay. Nawa, Panginoon, tulungan niyo din po kami na makapaglingkod po, Panginoon, ng may kagalakan sa iyo, Panginoon. Kaya di, Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo ang aming pastor at si Ma'am Joy. Ingatan niyo po sila sa pangangaral at pagbabahagi ng misyon, Panginoon, dito sa lugar ng Pilipinas. At higit, Panginoon, pagbabahagi ng iyong mga salita. Kaya di, Panginoon, sa may mga karamdaman, ang aming pastor, si Ma'am Joy, iyo po, Panginoong, tutulungan. Lapit din po namin, Panginoon, si Brother Nonoy, si Brother Alex, si Sister Madoy. Nilalapit po namin sa inyo na kayo rin po maunguna para kay Brother Brother at si Papa Odds, kay Papa Bear, kay Mama Emma, kayo po magpapagaling sa kanila. Gaya di, Panginoon, kay Nanay Kayang, siya po bukas ay marahil operahan, inyo pong tutulungan at nawa, Panginoon, ng iyong biyaya ang ibibigay niyo po, Panginoon, sa kanya. Gaya di, Panginoon, dinadalangin din po namin sa inyo na kayo rin po mangunguna para po, Panginoon, kay Nanay Anita, patuloy na recovery, Panginoon, para sa kanya. Kay Ate Maylin, sa nanay ni Pearl, kayo din po ang patuloy na magpapagaling, Panginoon, sa kanya. Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo na kayo po ang ihipo at magpapagaling ng mga kapatid po namin na may karamdaman. Marahil, Panginoon, ay hindi po namin mababanggit lahat, pero, Panginoon, alam ko po namin na ang mga kapatid po namin na ito ay nananalangin ng kagalingan, ay kaya kayo, Panginoon, kung kalooban niyo po ibigay sa kanila ang kagalingan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo na kayo po ang mangunguna sa amin pong simbahan. Pagpapalain niyo po ito. Nawa, Panginoon, maayos na ang kuryente. Ganun din, Panginoon, sa school. Nawa, Panginoon, ay maiayos na para, Panginoon, na hindi, Panginoon, ito maging abala sa mga ginagawa po namin dito sa simbahan at sa eskwelahan. Dinadalangin din po namin kayo rin po, Panginoon, mangunguna sa mga Bible study. Sa lahat, Panginoon, sa mga na-open na lugar ng pananalangin, kaya di, Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo na nawa maging bukas ang puso na mga hindi pa mananampalataya sa iyong mga salita at matuto ng iyong mga salita. Kayo po mangunguna sa bawat nagtuturo at nangangaral. Nawa, Panginoon, ninyo po silang iingatan at papatnubayan. Kaya di, Panginoon, sa mga mission po namin, kayo po magpapalago at magpapala, Panginoon, sa mga mananampalataya. Dinadalangin din po namin sa inyo na kayo rin po, Panginoon, ang magpapala sa amin ngayon pong hapon na ito mula sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Gaya di, Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo na kayo po, Panginoon, nagpapala sa bawat pamilya. Punan niyo po ang pangailangan, bigyan ng trabaho ang naghahanap ng trabaho at pagpalain ng mga hanap buhay. Ikaw po, Panginoon, na aming maitaas, maluwalhati, ito aming sama, dalangin sa tayong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede po tayo magsupo at tayo po magtutuloy-tuloy na. Salamat sa Panginoon, tayo po makakapag-aral ng salita ng Diyos. At dapat po ay si Pastor Jaycar ang mangangaral sa atin, pero dahil siya po ay nasa lipa pa, salamat na lang po at meron tayo mga preacher na nariyan at talagang handang-handa. So hilingan po muli natin dito si Preacher RB para sa pangaral ng salita ng Diyos. Babawi daw po siya. Babawi. At talagang salamat po at may mga handang mangaral in season or out of season. Yan. Pakinggan po natin. Okay po, magandang hapon po. Saglit lang po tayong oras na ito. Okay, buksan po tayo ang Biblia natin. Simulan na po tayo para mabilis po tayo matapos. John chapter 14. John chapter 14 verse 27. At kanya lang po ako sinabihan ni Pastor Jaycar. Chatawal ni Pastor Jaycar na kung maaari ay ako daw muna. At ngayon po ay salamat na mayroon pong salitang Diyos na kung saan ibinigay po sa atin yung oras na ito. John chapter 14 verse 27, sabi po dyan,
chapter 14. Sabi dito, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. At ang topic po natin ngayong oras nito, mga kapatid, ay the peace that Jesus gives. Yan po ating pag-aralan ngayon. Kaya na umaga, tinuro po sa atin about the joy of serving the Lord. Ngayon po ay peace, kapayapaan. At talagang mapayapa po tayong oras nito, nawa ay tunay po sa buhay natin ay tayo mapayapa. Kaya tayo po manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, magandang hapon po. Salamat po Diyos sa pagkakataong ito muli. Panginoon, kami po mag-aaral yung mga salita. Pangunahan niyo po kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan kaalaman upang ay maunawan, maintindihan po Diyos ang nais niyo po ipahayag sa aming kalagitnaan. Nawa, kayo po makita at mahayag sa iyo po pag-aaral. At ito po sa dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, dito po ang topic po natin ay the peace that Jesus gives. At sa mundong ito, alam po natin na napakarami pong problema at naintindihan na nakikita po natin sa pangyayari na nagaganap sa mundong ito na kung saan iba-ibang mga problema sa ating bayan, problema sa ating pamilya, o anumang problema na meron pong bawat sa atin. Napakalaga po mga kapatid na makita po natin itong talatang ito na mismo po ang Panginoon ang siyang nagsabi. Sinabi po niya ito pong time na ito, ang pinaka-context po ng talatang ito, makikita po natin na malapit na po siya ipako. Malapit na po siya ipako sa krus na kung saan ay hinahabilinan niya ang kanyang mga disipulo na kung saan ito po yung habilin niya na salita na napaganda na kung sinabi niya, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth. Give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya sabihin niyo po sa iyong katabi, kung may katabi ka, na huwag kang matakot at huwag kang maglumihanan. Okay, ngayon po, unang bagay po na makikita po natin, dito po sa ating talata, sabi ko nga sa inyo, ay saglit lamang po tayo, ayoko po maulit yung nakaraan. Ngayon po ay natin. At iksiyan po natin, na mensahe po natin na kung saan ay talagang nais po ng panginihayag po sa atin sa mga oras nito. Nawa tayo po ay makinig at tayo po ay handang po makinig ang salita ng Diyos sapagkat ang Holy Spirit naman po ay gumawa, kumilos po sa atin. Ang Holy Spirit pong gumawa, di natin mapipigilan yan. Kaya Huwag nating pigilan ang Holy Spirit kapag siya po gumawa sa atin, sa ating kalagitnaan sa oras nito. Oh, amen po ba yon? Amen, okay? At depende lang po sa Holy Spirit kung anong oras po tayo. Pero wala naman po sinabi sa akin, pero bilis lang po tayo. Okay, sabi po dito mga kapatid, ulitin ko po, peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world giveth. Give I unto you, let not your heart be troubled. Tatlong bagay po makikita po natin dito mga kapatid, na usan na mismo po ang Panginoon nagbigay ng kapayapaan. At yun pong nais ng Panginoon sa atin sapagkat nakikita na po natin kahit nasa loob ng tahanan, magulo, kahit sa loob ng classroom, magulo, kahit saan kalilingon, sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod, makikita po talaga tayo mga problema na kung saan yun ang dahilan. Kaya tayo nangangamba, natatakot, at nagalumihanan, at hindi natin alam kung anong gagawin natin at hindi tayo mapapakali kapag meron po tayong mga nakikita mga pangyayari na kung saan ay hindi natin alam ang gagawin. Katulad na lang ng nakaraan na balitaan natin na kung saan meron pong binaril sa loob ng classroom o mga pangyayari na kung saan may bagyo, may baha, mga ganong bagay. At ganoon din po sa ating pangyayari mismo sa ating gawain na kung saan nawala si Pastor Jerbel, nakakatakot, nakakalungkot. Tama po ba? Yung mga bagay na kung saan hindi po natin ni-expect, hindi po natin in-expect na mangyayari, pero nangyayari. At ito po ang nais ng Diyos na pabatid po sa atin na bagay na napakahalaga po sa buhay natin sapagkat tayo po mga mananampalataya, mga anak ng Panginoon, meron po siyang nais na baunin natin sa araw-araw ng buhay natin sapagkat ayaw ng Diyos ng buhat sa atin po maglumihanan. Kaya sabi niya, peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world giveth. Unang bagay po mga kapatid na makita po natin, yung a troubled heart, nagugulumihanan yung puso. Maraming mga puso ngayon naguguluhan,
na naguguluhan, hindi alam ang gagawin, kahit nga mga Kristiyano na, alam nila na may Kristong nangako, na kung saan sabi ng Panginoon, hindi kita pabayaan, niiwanan, nakakalimutan nila yung pangako ng Diyos. Nakakalimutan nila nandyan ang Panginoon siyang nangako sa atin, na dapat po nating intindihin, unawain, panghahawakan, yung salita ng Diyos na dapat po nating lakaran, sapagkat ang Panginoon po'y nangako ni kailanman hindi po nababali, hindi po napapako ang pangako ng Diyos. Dapat po natin yung patandaan, sapagkat yan po ang nais ng Diyos sa buhay natin sa panahong ito. Makikita natin na talagang hindi na po natin makokontrol ang pangyayari sa mundong ito. Hindi na po natin makokontrol ang pag-iisip ng mga kabataan, hindi po natin makokontrol ang pag-iisip ng ninuman, kahit Kristiyano yan, hindi natin makokontrol ang isip niyan. At ito po ang dapat po nating panghawakan, na kung saan nais po ng Panginoon na meron po siyang pangako ng kapayapaan. Nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon, nung tayo po'y nanampalataya sa Kanya, nagkaroon po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan na kung saan hindi na po tayo mapahamak sa apoy ng impyerno, hindi na po tayo magdusa doon sa lugar na habang buhay na pagtiisan yung impyernong walang hanggan. Kaya meron na po tayong kapayapaan. Napakalaga po, kapatid, na maunawaan po natin yan. Kaya sinabi po niya sa John chapter 14 verse 18, na kung sinasabi po dito, I will not leave you comfortless, I will come to you. Yun po ang sabi ng Biblia. Kaya napahalaga po, mga kapatid, sa buhay po natin na huwag po tayo maglumihanan. Mismo po ang Panginoon ang siyang nangako sa atin. Kung ikaw talaga naniniwala na nampalataya sa Diyos, hindi ka dapat maglumihanan. Hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat mangamba, bagamat nasa masalaman pa tayo, bagamat nasa mundo pa tayong magulo, pero dapat po nating maintindihan na meron po siyang pangako sa atin. Ang totoong mapayapa sa mundong ito, yung mga totoong Kristiyanong mananampalataya. Mapayapa po ba tayo, mga kapatid? Pag nasa lugar, nasa gitna po tayo ng problema, nakaramdam po ba tayo ng kapayapaan na mula sa Diyos? Meron po ba tayong mapayapa, lalo na ngayon, may nakikita natin mga pangyayari. Minsan na hindi natin alam ang gagawin. Hindi natin alam kung papasaan tayo. Hindi natin maiintindihan kung ito bagay may katapusan. Hindi natin maiintindihan kung ito bagay ay merong dead-end o mayroong pang kasunod ng mga pangyayari. Kaya mga kapatid, ang Diyos po ang nangako sa atin. Let not your heart be troubled. Yun po sabi din ng verse 1 ng chapter 14. Na kung saan sinabi doon, let not your heart be troubled. You believe in me, you believe also in me. Yun po ang sabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, salamat po sa pangako ng Diyos. Nawa po tayo, meron na po tayong pangakong yun. Pangako na kung saan ating pong panghahawakan na mula sa Diyos. Ang pangako po ng Panginoon, hindi po katulad ng pangako ng tao na kung saan sinasabi nila simula ngayon ito'y gagawin ko, pero pagkatapos ilang linggo, ilang abuan, nawawala yung pangako. May mga pangako na kung saan ang gandang-ganda pangginggan, yung mga pangako na kung saan napaganda sa pangdinig, pero yun pala, hindi maganda ang layunin. Pero tandaan po natin ang pangako ng Diyos sa atin. Mahalagang bagay po ito. Maraming beses na po natin napakinggan ang ganitong klaseng salita na kung saan may pangako ang Diyos sa atin. Ang tanong ko po sa oras na ito, pinanghawakan po ba natin? Tinatayuan po ba natin? Sinasampalatayanan po ba natin yung pangako ng Diyos sa atin? Mga kapatid, huwag po nating isipin na nakakalimot ang Diyos sa atin. Huwag po nating isipin na walang nagmamahal sa atin. Walang nakakaalala sa atin. Wala ang Diyos, hindi nakakaramdam sa atin. Mga kapatid, hindi po. Ang Diyos po'y nandyan. Ang Diyos po'y nakakatingin sa atin. Ang Diyos kita po niya ang ating pinagdaanan. Alam niya ang ating sitwasyon ngayon. Alam niya kung anong buhay natin ngayon. Kaya dapat po tayo, mga kapatid, sa oras na ito, panghawakan natin na meron po siyang pangako. Pangako na kung saan kapayapaan. Amen? Yun po, mga kapatid. Sana po maintindihan po natin yan. Huwag po tayong mabalisa sa pangyayari sa mundong ito. Huwag po tayong matakot sa mga pangyayari sa paligid. Huwag po nating isipin na ito ay wala nang katapusan. Tandaan po natin, mga kapatid, God controls everything. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Kontrolado niya ang pangyayari. Kaya niyang anuhin niya isang beses lang. Pero napakalaga po, mga kapatid, pananiwalaan, panampalatayaan po natin sapagkat yan po ang sinabi ng salita ng Diyos. Itong pagkakataong ito, ang Panginoon po ay malapit na siyang ipako sa krus. Ang Panginoon po ay malapit na siyang mamatay. Pero ito yung kanyang hinahabilin sa kanyang mga disipulo. Huwag kayong mag-alala. Tama? Tama po ba, mga kapatid? Yes. Yun po ang nais ng Diyos sa atin. Hindi lamang po a troubled heart na kung saan naguguluhan, nandyan ang pangako ng Diyos, the promise of peace. Pangalawa po, mga kapatid, makikita din po natin, sinabi po ng Biblia, my peace I give unto you. Ano po makikita natin dyan, mga kapatid?
Yung the peace of Christ is different from the world. Yun po yung a treasured gift. Ang kapayapaan ng Diyos hindi po katulad ng kapayapaan ng mundong ito. Ang kapayapaan sa mundo ito, pansamantala lamang. Yung pera na meron tayo, makapagbigay ng kapayapaan, minsan lang. Hindi po yan magtagal. Hindi po yan magtagal sa atin. Ang peace na ibinigay ni Jesus ay kakaiba sa peace na ibinigay ng mundong ito. Hindi ito peace na pandalian lamang, kundi kapayapaang nagbibigay ng lakas, comfort at assurance kahit anong pinagdaanan natin. Tandaan po natin, the world may give temporary peace, but Jesus give lasting peace. Kapag kasama natin si Jesus, maaari tayong manatiling kalmado kahit may bagyo dahil alam natin hindi tayo nag-iisa at hawak niya ang ating buhay. Diba? Mga kapatid, ako po'y naniniwala, may mga pinagdadaanan po tayong bagyo sa buhay na ito na hindi natin kayang solusyonan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na lalampasan natin. Salamat sa biyaya ng Diyos na nakalampas tayo sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Nakalampas tayo dun sa mga matitinding problema na ating pinagdadaanan. Nakalampas tayo dun sa mga trahedya ng buhay natin na dumating sa buhay natin. Salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa Kanyang pangako. Salamat sa Kanyang peace na binigay sa atin. Siya yung ating Diyos ng kapayapaan. Kumusta tayo sa panahon na tayo may problema? Kumusta tayo pag tayo dumadaan sa matinding problema ng buhay na ito? Meron po ba tayong mapayapang buhay? Meron po ba tayong mapayapang puso? Baka naman nagdududa tayo, nagdadalawang isip tayo, hindi natin alam anong gagawin natin. Nakikalimutan, nandyan ang Diyos. Naalala niyo pa ba yung kwento na kung saan kasama ng mga disipulo ang Panginoon? Nasa loob, naglalayag sila sa dagat, na dumating ang bagyo, yung mga disipulo natakot. Hindi alam ang gagawin, nakalimutan nila, nakasama nila ang Diyos. Mas inuna nila i-secure ang sarili nila. Mas inuna nila tawagin kung anong dapat lang gawin. Ginagawa nila ang lahat para lang sila mailigtas doon sa bagyong yon. Nakalimutan nila, nakasama nila ang Diyos. Yun ang problema ng ilan sa mga Kristiyano ngayon. Nakalimutan nila na may Diyos na kasama natin. May Diyos na nakaalam ng lahat. May Diyos na kita ang lahat. Nakalimutan nila yung tumawag sa Diyos. Mga kapatid, sa panahong ito, wag po natin kalimutan, nandyan ang Panginoon. Nandyan ang Diyos na kung saan naghihintay lamang sa atin, nakatingin sa atin, alam niyang ating pinagdaanan, pero ang problema, hindi tayo tumawag sa Kanya. Nakalimutan natin siya. Mga kapatid, dito po isang pala sa panahong ito, nakakalungkot na po ang mundo natin. Nakakalungkot na po ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Hindi na po natin maiintindihan. Hindi na po natin makokontrol kung anong nangyayari. Bakit nagkaganito? Bakit ito nangyayari? Pero tandaan natin, God knows everything. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya huwag po tayo makakalimot na tumawag sa Diyos. Huwag po tayo makakalimot na nandyan ang Panginoon. Huwag po tayo makakalimot na alam niya ang lahat. Siya ang ating Diyos na makapangyarihan. Siya ang ating Diyos na may lalang ng langit at ang lupa. Siya ang ating Diyos na tagapagligtas. Siya yung ating Diyos na dakila. Siya yung ating Diyos ng pag-ibig. Siya yung Diyos ng kapayapaan. Yes, mga kapatid, yan pong nais ng Diyos sa atin. Huwag po nating ituon ang ating puso sa mga bagay ng mundong ito na kung saan yun ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Yun yung huwag nating ituon ang ating tingin doon sa mga bagay ng mundong ito. Yun yung mga bagay na siyang dahilan kaya nawawalang ating puso sa Diyos. Kaya salamat po sa mensahe kayo na binigay po sa atin, hayag sa atin na yung joy. Mahalaga din po ang kapayapaan sa buhay natin. Amen? The world peace depends on money, comfort, success, lack of problem. But Christ's peace is different. It means peace. Makaharap tayo sa problema. Kahit may problema, nandyan ang kapayapaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po isang magandang paalala po sa atin na tataon ng itong klaseng pangyayari na hindi na po natin maintindihan. Pero yan po'y kontrolado lahat ng Diyos. Huwag na huwag po tayo makakalimot na nandyan ang Panginoon. Ang kapayapaan ng Diyos ay iba sa kapayapaan ng mundong ito. Ang mundo natin, pansamantala lang ang kapayapaan na meron dito. Kung meron kang pera, pansamantala lamang yan. Meron kang magandang gamit, pansamantala lamang yan. Pero ang kapayapaan na mula sa Diyos, panghabang buhay po yan mga kapatid. Okay? Pangatlong bagay yan. Pangatlo na po tayo mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, mabilis lamang po tayo. Baka maya may magagalit na naman. Tagal-tagal ko daw mag-preach. Pero salamat sa biyaya po ng Diyos sa kanyang salita na ating po pinag-aaralan. Number 3 po mga kapatid. Sabi John mga kapatid sa huling talata, doon sa dulo ng
chapter 27. Ang sabi doon, neither let it be afraid. Napakalaga pangatlong bagay, a trusting heart, makita natin doon, the peace of Christ guards the heart. Hindi ibig sabihin nito na ang isang believer ay hindi na kailanman makakaramdam ng takot. Ang ibig sabihin ay hindi natin kailangang hayaan ng takot ang magkontrol sa ating puso. Amen? Dahil mayroon tayong Panginoon na mapagkatiwalaan. Alam ni Jesus na haharap tayo, dadaan tayo sa mga bagay o problema ng mundong ito. Kaya bago siya umalis, iniwan niya ang mga disipulo niya. Binigyan niya itong talatang ito. My peace I give unto you. Ang peace, ang kapayapaan na binigay ng Panginoon ay nagbabantay sa ating puso. Kapag may problema, pinapaalala nito na hindi tayo nag-iisa. Pag may problema, may uncertainty, tinuturuan tayong magtiwala sa plano ng Diyos. Kung may katakutan o natatakot tayo, pinaalahanan tayo nito na mas dakila ang presensya ng Diyos kaysa ating kinakatakutan. Yes, tunay po yun kapatid. Kung may pagsubok, binibigyan tayo nito ng courage na magpatuloy. Kaya napakalaga po ito mga kapatid sa buhay natin. Kaya inutusan niya ang kanyang mga disipulo na kung saan sinabi niya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya nais po ng Panginoon na sa tuwing tayo po ay magtitiwala sa Kanya. When we trust God, our worries decrease. When we trust God, our faith increase. When we trust God, our heart become calm. Kalmado. Kaya kung tayo po hindi alam, kung wala tayong kapayapaan, kung wala ang salita ng Diyos na ating pinanghahawakan, hindi natin alam ang gagawin, natataranta tayo, nababalisa tayo, hindi natin maintindihan kasi naguguluhan tayo. Kaya napakalaga mga kapatid, when we put our trust in God, our worries decrease. Dapat pa ang ating mga inaalalahanin. Ang ating pananampalataya, tataas, i-increase, lalago. Kumusta pananampalataya po natin pag sa time na tayo may problema? Our heart become calm. Kaya nga kapatid, peace comes when we stop allowing fear to control our hearts and start allowing Christ to control our hearts. Kapag si Jesus ang pinagkatiwalaan natin, ang problema ay maaring manatili, pero ang takot ay hindi kailangang mamuno sa ating puso. Yun po ang magandang nais ng Diyos makita po sa atin. Kaya mga kapatid, ito po ay napakahalaga na maunawaan po natin. Sa panahon po natin ngayon, hindi na po natin alam na kailan ito matatapos. Kailan matatapos ang itong mga pinagdaanan ng buhay natin o bawat isa sa atin. Pero dapat po natin pakatandaan na mismo ang Diyos po ang siyang nangako at nagsabi, peace I give unto you. My peace I give unto you, not as the world giveth, and give I unto you. Let not your heart be troubled. Let it not be, neither let it be afraid. Kaya po mga kapatid, we can face trial without fear. We can trust God in uncertain times. We can comfort others with the peace we receive. As a follower of Christ, we should live as people of peace in a troubled world. Kung ikaw ngayon ay totoong may relasyon sa Diyos, totoong mananampalataya, totoong nakakilala sa Panginoon, totoong nakakaunawa, hindi ka na dapat matakot, hindi ka na dapat nababalisa, hindi ka na dapat naguguluhan, sapagkat nauunawaan mo, naintindihan mo na mismo ang Panginoon natin ang siyang nangako, na siyang nagbigay sa atin ng talatang ito na dapat po nating panghahawakan, na kung saan sinabi niya, ulitin ko po, peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be
pray. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa paalala. Salamat, Panginoon, na ito po ay nahayag sa aming kalagitnaan na tunay na dapat hindi po kami matakot sapagkat kayo po ang nangako. Lord, salamat po sa iyong pangako. Salamat sa kapayapaan at ito po pa yung samot dalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat po sa mensahe na yan. Mapayapang natapos ang ating mensahe. At mapayapa din. Talagang bumawi. Sabi sa inyo, huwag niyo kasi sasabihin na 2 hours magpipreach. No, talagang 2 hours and magpipreach. Amen. Pero salamat po sa mensahe po ngayong hapon pong ito. Tunay po na paalala po sa atin ang kapayapaan na nanggaling sa atin pong Panginoon. Tayo po'y dumako sa atin pong offering and we will request our ushers for our offering na tayo po lahat ay magsitayo. Ipapanalangin po natin ating kaloob na ililikumin. Hilingan po natin si Brother Errol para ipanalangin natin offering. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Amang banal, Panginoon, sa lahat po sa hapon na ito, na kami po, Panginoon, ay malaya po nakakapakinig, nakakapag-aral po ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan na ibigay ninyo po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na panghawakan po namin ang pangako pong ito. Kaya din po, Panginoon, sa kaloob po na mabibigay, kayo pong papala, magbabalik po sa mga kamay, Panginoon, na nagbigay, na siksik, liglit at maapaw. Nais po namin, Panginoon, sabihin na mahal po namin kayo. Ito po aming samot dalangin sa tayong pangalan po ng Panginoong Yesus. Pwede na po tayo magsupo. Tayo po'y makakaring ng tayong bilang. Salamat po sa mensahe. Tunay pong may kapayapaan kasi alam natin ang Panginoon ay sadyang mabuti sa atin. Batid ko pagkilos mo sa aking buhay, hangad ay kainam. Kung minsan layon mo'y di malaman pangako, di mo iiwan. O kay buti mo sa akin, O Diyos, tunay na kay buti mo. Di ko man kita, nasa puso ko, nasadyang kay buti mo. At ngayon, batid ko pagkilos mo sa aking buhay. Lakas ko'y kulang, awat kamay mo, kanlungan ko't katugon sa karaingan. O kay buti mo sa akin, O Diyos, tunay na kay buti mo. Di
sa awitin na yan, tunay po na mabuti ang atin pong Panginoon. Tayo po'y dumako sa ilan po nating mga paalala. So, wag po natin kalimutan ang atin po mga gagawin para po sa mga darating na araw. So again, doon sa nais pong matuto ng song leading at gayon din po sa preaching, yan po ay magsisimula po sa Tuesday. Ang ating song leading class ay magsisimula ng 5 to 6. Then yung preaching class naman po ay 6:30 to 7:30. Kung attendan niyo po yan parehas, ay di mayroon lamang pong pagitang 30 minutes. Para po sa atin pong mga ladies, sa Tuesday din po, August 25, alas 5, dun po sa 4th floor, meron din po kayong ladies fellowship. Ang atin po mga young people sa Friday, magkakaroon ng fun and fellowship. Pero again, ang atin pong fun and fellowship ay hindi na lamang po siya maglalaro o anuman. Tayo po ay meron ng tinatawag na mga growth circles. So doon po ay nagdi-discipleship po tayo at nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo po ay high schooler, ni-encourage namin kayong mag-join sa ating youth fellowship every Friday 5 to 6:30. Then para sa atin po mga college and career naman, yan po ay sa darating na Sunday. After po ng choir ay meron pong bowling fellowship. Kaya nawa kayo po ay makasama. Ang nasa lista natin, nasa 40 ang sasama sa ating bowling fellowship. So gayon din po para sa mga kabataan. Kung kayo po ay mga kabataan pa, high schooler, college, o sa young professionals, tayo po invited sa Youth Congress sa darating po na August 31. Holiday po yan, alas 8 hanggang alas 4. At dun po yung gagawin sa Zion Hill, kanila Pastor Alex Ocampo. At para naman po sa mga young people din, sa September 4, ilagay nyo na po yan sa inyong schedule. Ang atin naman pong topic is identity crisis. Kailangan pong malaman ng ating mga kabataan kung ano ang kanilang pagkakakilanlan. Okay? Ang kanila pong tema ay Sino Ka FR. Yung Gen Z, pagka hindi nyo naintindihan niya, ibig sabihin ay kay alam na. Pero ako alam ko, ibig sabihin ng FR. Next po is Midnight Prayer Meeting po. September 4 din po yan. 7 p.m. onwards po yan. At I hope kayo po sumama. Nung nakaraan pong Midnight Prayer Meeting natin ay marami pong dumalo. Nawa kayo po ay makasama po namin. Then sa September 5 naman po ay meron naman pong ministry meeting. So yung mga ministry head, yung heads po natin sa mga ministry ay in-encourage po namin kayong sumama. Marahil kung ating pastor po ay available, ay sasamahan po niya tayo through online. So dun po tayo sa 4th floor at kung makakasama ang ating pastor ay naka-online na lamang po tayo. At kayo po yung sumama dahil pag-uusapan po natin ay ang atin pong anniversary. Ganun din po ang atin pong paano po natin i-integrate ang ilang mga ministry or ang ating discipleship sa bawat ministry. Then sa men's fellowship po ay sa darating pong September 11, 7 p.m. po yan. Ang host po natin ay si Brother Henry. Hindi pa po nakakarating sa bagong bahay nila Brother Henry. At salamat po siya po ay nag-host para po sa atin. Ayan po ay sa next pa. So matagal pang preparation, kaya kung kayo po may trabaho, i-schedule nyo na po, makakapag-early out. Tayo po kung may sasakyan, diretso na po papunta doon. At kung hindi man, ay tayo po convoy, may mga dadalhin po tayong sasakyan. Magfe-fellowship po tayong mga tatay at saka yung atin po mga nakakasamang mga kalalakihan. Atin pong tema is iron, sharpeneth, iron. Okay? Then, meron pa po ba tayong paalala? Wala na. So, ang ating anniversary ay November 22. So, nawa kayo po ay ready na rin para po sa ating nalalapit na anniversary. Meron po ba akong announcement or meron pong paalala na hindi ko na ulit? Baka meron? Wala na. So, dun po pala kanina, nalimutan ko ito ipaalala. Pinapaalala po ni Papa Bear, baka kayo po'y nawawalan ng Bible, yung inyong mga tumbler. Please, pakikuha na po sa kanya o kay mga gamit na nawala. Kasi papuno na po yung ating lalagyan. At dahil hindi naman kasali yung iba sa ating group chat, so kung kayo po'y nawawalan ng Bible, tumbler, o kung ano man, ay lapit po kayo kay Papa Bear at baka nandun yung nawawala. Okay? So, kunin nyo na po dahil yung lalagyan niya ay puno na nang nawawala. Hindi niya naman alam kung kanino. Siguro pa-DNA natin yan para malaman natin ang mga may-ari. Okay? Sige po. So,
kung wala na po tayong ibang mga paalala, tayo po ay magtatapos na. Tayo po lahat ay magsitayo at mananalangin po tayo for our closing. Ay manalangin, Panginoon, salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Salamat po sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nagbigay ng panahon na makinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa mga biyayang natanggap. Ingatan niyo po kami sa iyong pag-uwi, dalhin sa iyong mga tahanan ligtas, at ibabalik niyo po sa mga susunod na pagtitipon. Dala, Panginoon, at nandun ang pagnanais na magpuri at magpasalamat sa iyo. Ito ang aming sama dalangin sa tayong pangalang Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. Tayo po tapos na doon sa choir, maiwan po para po sa inyo pong practice. Pagpalain po tayo ng Panginoon.